Good morning. Ngayon po ay araw ng Lunes. So, damahin natin ang presensya ng Diyos sa oras na ito at bigyan natin pansin po kung ano ang nais ng Diyos sa bawat araw. So, ano po ba ang end times? So, end times po ay tumutukoy sa pagdating ng Panginoon sa pangalawang pagparito, yung second coming. So, mababasa po natin sa Revelation chapter 1 verse 1 to 4 hanggang 8. Ano po? 1 to 8. Mababasa natin na kung paano dadating ang ating Panginoon. Ayan po. At pinapakita na ang end times po ay tumutukoy sa pagwawakas ng panahon. Yes. Alpha, Omega, beginning and end. So, nasa end na po tayo. And end times na po tayo. Nasa huling panahon na po tayo. So, ano po ang palatandaan ng end times? So, maaari po ay nangyayari na sa ating panahon. Nariyan po yung mga sakuna, lindol, bagyo, maraming bagay, sunog, ano pa, at iba pa. So, bakit nangyayari ito? Maaari po, ito po isang babala, ano po, or distraction. Sa Bible, kapag may nangyari po sa isang lugar, ito po ay distraction. Nangangahulugan na kailangan ito mangyari ayon sa kalooban ng Diyos. Ano po? So, distraction sa Bible ay ang palatandaan na sa pagdating ng Panginoon ay mayroon pong tinatawag na DDS or betrayal, distraction, and salvation. So, ang mga bagay na ito ay sabay po na mangyayari. Na po? Sabay na mangyayari. Mayroon pong distraction, mayroon betrayal, may distraction, and salvation. So, betrayal po ay nangyayari na. So, maging po yung distraction ay nangyayari na sa ating panahon. Kamakailan lang po ay may lindol na po at marami pong napinsala. So, isang paraan po o isang pangyayari na hindi natin mapipigilan sapagkat ito ay mangyayari ayon sa kalooban ng Diyos. Ano po ang dapat natin gawin ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Kapag sumunod tayo, wala po tayong matatakutan. Hindi po tayo matatakot sa anumang mangyayari sapagkat tayo'y iingatan ng Diyos. Gaya po ng sinasabi ng marami na may darating po na big one. So, bakit iintay natin yung big one? Hindi po dapat pinaghahandaan yung physical na kalalagayan ng tao, kundi yung spiritual. Bakit hindi po natin paghandaan yung ating relasyon sa Diyos na sa kanyang pagbabalik nakahanda ho tayo? Hindi po sinasabi na big one, no? Pinaghahandaan yung physical na pangyayari. Kundi dapat pinaghahandaan natin kung ano ang kalalagayan natin sa Diyos. Sapagkat kung tayo'y magiging tapat at tunay nga na nga tayo sumusunod, kahit isang hibla ng buhok ay walang malalagas. Gaya po ng sinasabi sa Lucas 20 verse 18. Lucas 21 verse 18 to 20. Na kahit isang hibla ng buhok hindi malalagas sa iyo. Ayan. Kung ikaw ay nagiging tapat sa Kanya. So, ibig sabihin, anuman ang dumating, anuman ang mangyayari, dapat handa tayo at tapat tayo sa ating Panginoon na kanyang mga pangako ay ating sinusunod. At kapag
tayo nagiging tapat, wala po tayong katatakutan sapagkat ang Diyos ay ang ating kasama.